Mula sa kadiliman, lumilitaw ang mga multong daliri ng hindi kilala, ng kakaiba at ng misteryoso. Ang mga galamay na ito ay layuning akitin tayo tungo sa nakakatakot na bangin na pumipilit sa ating sumuko sa mga alingaw-ngaw ng mga misteryong di malulutas. Bilang 20. Merong isang kamangha-mangha at misteryosong sinaunang artipakto na matatagpuan sa British Museum. Ito ang naging susi sa pagpapaunlad ng napakasensitibong bagong teknolohiya na makakatulong sa pag-diagnose ng sakit at pagtuklas ng biohazard sa security checkpoint. Tila masyadong tiyak at mahiwaga ang mga katangiang ito. Ngunit ayon sa Smithsonian Magazine, ganito inilarawan ang makulay at lihim na Roman Lycurgus cup. Sa unang tingin, isa lang itong magarang basong salamin, isa pang obra ng mga Romano na may papakita ng maalamat na tagpo. Sa pagkakataong ito, ang maselang hinabing mga detalye ng ginto ay nagkukwento tungkol kay Haring Lycurgus o Lycurgus ayon sa iba ng Thrace na makikitang nasilo sa malulupit na bagay. Nang madiskubre ng mga arkeologo ang basong ito, agad nilang nalaman ang misteryong dala nito. Sa umpisa, ang tasa ay parang berdeng jade, lalo na kapag nasisinagan ng ilaw sa harap. Pero pag natamaan ng ilaw sa likod, may kakaibang nangyayari. Nagbabago ang kulay na parang himala. Nagiging kulay pula ito, kulay ng babala, at tono ng likido na nagpapanatili sa ating buhay. Ang palaisipang ito ang gumulo sa mga siyentipiko sa loob ng dekada. Sa huli, matapos ang maraming pananaliksik, ibinigay ang Lycurgus Cup sa British Museum noong 1950, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento nito. Ang kupa ay nanativing paksa ng pagsusuri at investigasyon sa loob ng susunod na 40 taon habang sinusubukan ng mga eksperto na makahanap ng makatwirang paliwanag kung bakit nagbabago ang kulay nito sa ganong paraan. Dumating ang sagot na yon noong 1990. Nakakuha ang mga mananaliksik mula Inglaterra ng mga bubog, sinuri sa mikroskopyo at natuklasan nila ang isang bagay na kahanga-hanga at medyo nakakatakot. Ang mga artisanong Romano ang mga nangguna sa nanoteknolohiya. Nalaman na ang gumawa ng kupang ito ay naghahalo ng salamin sa napakaliit na piraso ng pilak at ginto, giniling hanggang 50 nanometro ang laki. Mas maliit pa ito sa 1,000 bahagi ng laki ng isang butil ng asin. Ang halo ay eksakto at sinadya na nagpapahiwatig na alam ng mga Romano ang eksaktong ginagawa nila. Mukhang minsan pa, ang mga sinaunang sibilisasyon ay isang hakbang na naman sa unahan natin gaya ng dati. Naimbento nila ang nanoteknolohiya mahigit 1,000 taon bago pa man naisip ng makabagong agam ang konseptong ito. Bilang 11. Noong Marso 11, 2011, nagising sa masamang paraan ang mga residente ng Japan Trench. Isang lindol na may lakas na 9.1 magnitude ang tumama sa hilagang silangang baybayin ng Honshu na nagdulot ng napakalaking tsunami na dumating sa mga baybayin sa loob lamang ng 30 minuto, winasak ang mga seawall at pinahinto ang 3 nuclear reactors sa mga sumunod na araw. Ito ay nakilala bilang ang 2011 Tohoku lindol at tsunami na pangyayari. Isa itong sakuna na nagpatumba ng bahay, sumira ng lupa, nagpahinto ng kuryente at kumitil ng libu-libong buhay. 15,870 siyam. 15,870 na nasawi ang naitala. May 2,526 2,526 na nawawala at mahigit 6,000 ang nasugata. 123,000 bahay ang gumuho at 1,000,000 pa ang nasira. Ang tsunami na 12 talampakan ang taas at rumagasa ng 500 milya kada oras ang nagdulot ng karamihan ng pinsala. Ang mga nakaligtas sa nakakatakot na pangyayari ay naiwan na walang tirahan, pagkain at may nakakatakot na alaala na hindi na mawawala sa kanilang isipan. Kasabay ng mga alaala ng matinding pangyayari na dulot ng trauma, ng mga estadistika at pinsala, ay may isang mystery ang hindi maipaliwanag. Misteryo ang sunod-sunod na pagpapakita ng multo at kakaibang mga karanasan matapos ang pananalasa ng tsunami.
Habang bumabalik sa normal ang buhay sa baybayin, nagsimula ang mga kakaibang pagpapakita. Nag-ulat ng ilang nakakabahalamang kwento ang mga taxi driver sa pinaka-apektadong lugar tulad ng Sendai at Ichinomaki. Ilang mga driver ang nagsabing may mga pasaherong kanilang sinasakay na bigla na lang nawawala sa gitna ng biyahe bago pa man makarating sa kanilang destinasyon. Madalas, ang mga pasahero ay nagbibigay ng mga address na wala na ngayon sa mga lugar na winasak ng tsunami. Matapos ang tsunami, nagulat ang mga taxi driver ng kakaibang lamig sa likurang upuan at nakakalitong usapan sa misteryosong pasahero na biglang nawawala kahit tinatapos pa rin nila ang ruta. May mga residenteng nakakita ng mga anyong basang-basa dahil sa tsunami, mga bagay na gumagalaw ng misteryoso at kakaibang kilos ng elektronikong aparato. Kahit sinabing epekto lang ng PTSD, pinanindigan ng mga residente ang kanilang kwento, kaya't nanatiling misteryo ang pangyayari. Bilang 18. Ang Palmyra, sinaunang lungsod sa desyerto ng Syria, ay mahalagang sentro ng kalakalan at kultura, at oasis sa rutang seda sa pagitan ng Asya at Europa. Pinasama nito ang lokal na kultura sa Imperyong Romano at kalaunan. Sa pamumuno ni Reyna Zenobia, nagkaroon ito ng kalayaan at itinatag ang Imperyong Palmyrene nang masakop ang ilang bahagi ng silangang Imperyong Romano. Ang arkitektura ng lungsod ay nagpapakita ng pagsasanib ng Mesopotamian, Semitic, Levantine, Persian at Islamikong pamana. Kahit maraming tala, dalawang tanong pa rin ang matagal nang gumabagabag sa mga historiador. Paano nabuhay ang 100,000 tao sa desyerto? At bakit doon itinayo ang lungsod? Nalutas ng mga Norwegian at Syrian na mananaliksik ang mga misteryong ito noong kalagitnaan ng dekada 2000. Natuklasan nilang dating nuntian ang tuyong steppe, suportado ng mga imbakan ng tubig sa Palmyra at kalapit na nayon ng magsasaka. Nangolekta ang mga komunidad ng 6 na pulgadang ulan gamit ang mga kanal patungo sa basang sakahan para sa matatag na supply ng pagkain. Ang lokasyon ng lungsod ay estratehiko, hindi aksidente. Naging alternatibo ito sa mga ilog na kontrolado ng mga kahariang may mataas na buwis. Namayani ang Persiano, Parthiano sa silangan, Romano sa kanluran. Ang mga manlalakbay na ayaw ng mataas na buwis sa ilog ay dumadaan sa desyerto. Nakita ito ng mga tuso kaya itinatag nila ang Palmyra bilang tax-free na sentro ng kalakalan at pahingahan na naging malaking ambag sa kasaganaan noon. Tinawag ang Palmyra na mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil sa solusyon sa mga misteryo nito. Bilang 17. Ang mga kakaiba at misteryosong pangyayari ay hindi lang nangyayari sa mga simbahan, sa kalangitan o sa mga anino ng mga kapitbahayan. Maaring mangyari ang mga nakakatakot na pangyayaring ito kahit saan at kahit sino ay maaring makasaksi sa mga ito habang nagaganap. Ang pinaka hindi inaasahang lugar para sa misteryosong pangyayari ay isang sentro ng kalawakan. Para masaksihan pa ito ng isang opisyal na empleyado ay ladong hindi inaasahan. Ngunit noong 1986 ito mismo ang nangyari. Mahangin ang gabi sa Houston, Texas, habang dumidilim sa Johnson Space Center ng NASA. Tinatapos na ang kanyang trabaho para sa gabi si Frank Shaw, ang tagapag-ingat ng mga talaan ng NASA, na katatapos lang ng kanyang shift at papunta na sa kanyang sasakyan sa parking lot. Walang kakaibang nangyari sa opisina na yon. Mas naging kapanapanabik ang araw ni Shaw pero hindi sa inaasahan niya dahil habang papalapit siya sa sasakyan, huminto ang tagapag-ingat ng mga talaan nang may mapansin siyang gumalaw sa gilid ng paningin niya. Itinaas niya ang ulo at tumingin sa tuktok ng malaking gusali ng Johnson Space Center. Pinaningkit niya ang mga mata habang tinititigan ang isang bagay na nagdulot ng kilabot at inasam niyang mas mabilis siyang nakapasok sa sasakyan. Nasa pinakatuktok ang isang tanawin na nagdulot ng puro takot. Isang nilalang na di pa nakita, malaki at itim gaya ng gade. May malalaking pakpak ng paniki na parang gargoyle. Nanginig sa takot si Shaw at wala siyang nagawa kundi titigan ito. Parang nakatuto lahat ng kanyang bangungot sa harap niya at tumaloy ang takot sa katawan niya. Napansin ng nilalang si Shaw at matalim na tumitig sa kanya. Sabi ng tagapag-imbak ng tala, pakiramdam niya ay parang natutuwa ang gargoyle sa takot na nilikha nito.
Pagkatapos ay ibinuka ng nilalang ang mga pakpak nito at naglabas ng malutong na tunog habang lumipad ito papalayo sa gabi. Makalipas ang ilang minuto, kumalma ang lalaki at nakagalaw na siya. Sumakay siya sa kanyang kotse, nanginginig at nagsimulang bumiyahe pa uwi. Sa bahay, hinihintay siya ng pamilya. Mas huli siya kaysa sa nakasanayan kaya nag-alala ang kanyang pamilya. Pagdating ni Shaw sa bahay, agad nilang napansin na may mali. Namumutla at hingal si Shaw at agad niyang ikinuwento ang pinakakakaibang kwento na narinig nila. Hindi siya pinaniwalaan ng pamilya at inakalang mali lang ang pagkakaintindi niya. Sama-sama nila napagdesisyunan na huwag na lang ikwento ni Shaw sa iba ang nakita niya at tinupad ni Shaw ang kanyang pangako habang sinusubukan niyang kalimutan ang gabing iyon. Kahit nababahala siya sa alaala ng nilala, nagtapat siya sa isang kaibigan na supervisor din niya. Inaasahan niyang matatanggal siya agad sa trabaho, ngunit nagulat si Shaw sa naging tugon. Ayon sa supervisor niya, hindi siya unang nakakita sa gargoyle. Ayon sa kanila, may nauna ng binuksang file matapos ang isang naunang pagkakita at ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng 2 gwardiya sa Space Center. Naramdaman ni Shaw ang ginhawa, pero ladong dumami ang tanong at panganib ng matiyak niya hindi lang guni-guni ang nilala. Ano ba talaga ang nakikita niya at ng iba pang mga saksi sa Houston? Bilang 16. Sa mga hindi canonical na aklat ng unang at ikalawang Macabeo, nalalaman natin ang tungkol sa himagsikang Macabeo, isang mahalagang kaganapan sa kontekstong biblikal ukol sa sinaun ng Jerusalem noong panahon ng mga Helenistiko. Sa unang Macabeo 1:33, matatagpuan natin ang talata. Pagkatapos ay pinatibay nila ang lungsod ni David ng isang matibay na pader at matitibay na tore, at ito ay naging kanilang kuta. Ang mga historiador na nagsuri sa iba't ibang aspeto ng mga pangyayaring biblikal ay naniwala na ang talatang ito ay tumutukoy sa pagtatayo at pagtatatag ng Akra. Ang likhang ito, simbolo ng dayuhang paninid, ang naging sentro ng tunggalian sa pag-aaklas kung saan ang mga Hudyo ay nag-alsa laban sa pamumuno ng Seleucid at impluensyang Helenistiko. Pinamunuan ni Judas Macabeo at mga kapatid ang pag-aalsa para mabawi ang kalayaang panreliyon. Ang Akra ay paalala ng dayuhang pananakop at paniligalig sa reliyon, at ang pagkawasak nito ay mahalagang bahagi sa pagbabalik ng kalayaan ng mga Hudyo. Ang Akra, na ang ibig sabihin ay kuta, ay tinatag ng Griyegong pinuno na si Antioco Epiphanes, pinuno ng Imperyong Seleucid, bago ito masakop ni Judas at tuluyang wasakin. Ang mismong pangyayaring ito at tagumpay ang siyang sentro ng pagdiriwang ng mga Hudyo na kilala bilang Hanukkah, pagunita sa muling pagtatalaga ng ikalawang templo. Ang mga historiador at tagapagpaliwanag, tulad ng maraming iba pang lungsod at lugar na binanggit sa Biblia, ay naniwala na ang Akra ay totoong umiral at kayon ay nasa guho sa isang hindi tiyak na lugar, malamang ay natabunan na. Dahil hindi tiyak ang lokasyon ng Akra ayon sa mga eskolar at arkeologo, nagsimula ang paghahanap sa maalamat na kuta at isinagawa ang iba't ibang paghuhukay sa Jerusalem para makahanap ng ebidensya. Matagal nang pinaniniwalaan na sa timog silangang lungsod, malapit sa bundok ng templo, ang nakalimutang bahagi ng kasaysayan. May mga piraso ng pader, palayok at artipakto na nagpapahiwatig nito, ngunit kahit paulit-ulit na paghuhukay, walang lumitaw na kumpirmadong guho. Mahigit 1 siglo nang gumugulo sa mga historiador ang misteryo ng lokasyon ng Akra, at sa bawat bigong paghahanap, nababawasan ang pag-asa nilang mahanap ito. Napilitan silang mag-iisip, ang dalawang pinagmumula na tumutukoy sa Akra, ang aklat ng mga Macabeo at ang mga isinulat ni Josefo Flavio ay nagpapahiwatig ng tamang kinalalagyan ng kuta na nagsasabing ito ay nasa loob ng mga hangganan ng lungsod ni David. Lumabas na, hindi sila tama. Hindi inaasahan matapos mawalan ng pag-asa na matagpuan ang Akra, nagtagumpay ang mga Israeli arkeologo noong Nobyembre 2015. Mula 2005, nagsasagawa ng paghuhukay ang Israel Antiquities Authority sa Givati parking lot sa Jerusalem. Sa mga sumunod na taon, mas marami pang pahiwatig ang nagpakita ng ibang larawan ng tunay na lokasyon ng kuta.
Isang dekada matapos simulan ang paghuhukay noong 2015 natuklasan ang Accra sa labas ng mga pader ng lungsod sa Buro, isang estratehikong pwestong tanaw ang mataong lambak sa ibaba. Ang pagkakalagay nito ay magbibigay daan sa pagkontrol ng lahat ng dumadaan papunta sa templo sa Temple Mount. Matagal nang natakpan ng palitada ang mga guho at lumitaw lang muli matapos ang 10 taon ng maingat na paggayod, pag-aalis ng alikabok at pagtanggal ng mga naipong patong sa maraming henerasyon. Sa ilalim ng bakas ng mga nagdaang buhay, naroon ang labi ng Tor, matayog na pader at matarik na pananggalang na bilapid. Bilang kumpirmasyon ng natuklasan, natagpuan ng mga arkeologo ang mga barya, banga ng alak, bahagi ng sandata, at parehong batong balista at dulo ng palaso na ginamit ng mga Hasmoneo sa pagsakop sa Accra. Numero 15. Ang mga tsismis tungkol sa mga himala ay madalas din nag-iwan ng maraming tao na nagtatanong kung ito ba ay tunay na banal na pangyayari, panlilinlang o pagpapakita ng mass hysteria. Kapag may balita tungkol sa mga aparisyon ni Ina Maria at ang di umano'y banal niyang mensahe, hindi maiwasang magtanong din tayo. Ganun din ang nangyari sa isa pang himalang insidente na nagsimula noong 12 ng Enero, 1973. Si Sister Agnes Katsuko Sasagawa, isang Haponesang madre na bingi, ang unang nakaranas ng di maipaliwanag na mga pangitay. Noong araw na iyon, nakita niya ang maningning na sinag ng liwanag mula sa tabernakulo, isang magarang kahong may kandado na sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Misteryoso ito at talagang ikinabigla si Sister Agnes. Kalaunan, unti-unting nawala sa isip niya ang alaala nito. Pagkalipas ng 2 araw, muling lumitaw ang misteryosong liwanag, senyales ng mga susunod na kakaibang karanasan niya. Noong Hunyo 28, biglang nagkaroon ng stigmata ang madre, mga sugat na dumilitaw sa balat na kadalasang kaugnay ng pagpapako sa krus. May sugat siyang hugis krus sa kaliwang kamay. Ang kamay ni Sister Agnes ay naiwanang namumula at kumikirot sa sakit. Pagkakilala rito, nagliwanag ang malapit na rebulto ni Maria. Lumipas ang mga araw na walang ibang insidente hanggang sa pagsisimula ng Hulyo nang tuluyan ng kinausap ng nilalang si Sister Agnes gamit ang mga salita. Habang nagdarasal sa kapilya, ang rebulto ng mahal na Birheng Maria na inukit mula sa kahoy ng puno ng katsuya ay naging daluyan ng mensahe. May tinig na nagmula rito, isang tinig na himalang narinig ni Sister Agnes. Sinabi ng tinig na gagaling na ang kanyang pagkabini. Inatasan din siyang magdasal para sa kasadanan ng tao at magsumbong sa superior ng lahat ng nakita niya. Nung araw din iyon, may mga madre sa simbahan na nakakita ng pulang likidong tumutulo mula sa kamay ng rebulto. Sa 4 na pagkakataon, naulit ang pag-agos na nagdulot ng takot at pagkabighani sa buong simbahan. Ayon sa ulat, ang sugat sa kamay ng rebulto ay ilang buwang nanatili bago misteryosong nawala noong Setyembre 20. Napansin ng mga madre na nagsimulang mamuo ang pawis sa leeg at noo ng Birheng Maria. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Sister Agnes ng ikalawang mensahe. Ipinaliwanag ng tinig na ang lumalaking galit ng Panginoon ay senyales ng malaking parusang ipapataw sa sangkatauhan. Inutusan ulit ang madre na iulat sa superior ang lahat ng sinabi sa kanya. Noong Oktubre 13, natanggap ni Sister Agnes ang ikatlo at huling mensahe mula sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Akita. Sinabi ng tinig na ipapaabot ang mensahe sa kanyang superior. Ipinaliwanag umano niya na ang mga tao ay hindi nagsisisi, na hindi nila pinagbubuti ang kanilang sarili at dahil dito, magpapataw ng mabigat na parusa ang ama sa sangkatauhan. Ayon sa madre, sinabi ng tinig na maraming kaluluwa ang kukunin ng isang demonyo at walang kapatawaran sa pagdami ng kasalanan. Nagatid ng takot ang mga salitang dinana sa ibang madre at superior. Nakakatakot ito, lalo na dahil sa diumano'y likido ng katawan na umagos mula sa mga mata ng estatwa sa loob ng 6 na taon bago biglang tumigil. Nag-imbestiga ukol sa pangyayari at kinilala ng simbahang Katoliko ng Hapon bilang totoo. Naniniwala silang ito ay banal na pangyayari pero di maipaliwanag ng mga siyentipiko.
Ano ba talaga ang nangyari? Isa lang ba itong panlilinlang tulad ng marami sa mga ito noon? O may mas masama at nakakatakot na nangyayari dito? Bilang 14. Dating tahanan ng Cahokia, ang modernong Illinois, isang sinaunang lungsod na kilala sa kakaibang kultura at malalaking bunton ng lupa para sa tahanan, libingan at seremonya. Kumigit kumulang 120 bunton ang nakalat sa lawak na 15 kilometrong parisukat, sumusuporta sa masiglang komunidad ng magsasaka, artisan at astronomo. Nagsimula ang Cahokia noong 700 AD at lumawak pagsapit ng 1050 AD, naging metropolis na mas malaki pa kaysa London o Paris. Pagkalipas ng 200 taon, biglang naglaho ang buong sibilisasyon ng walang paliwanag, na iwan lang ang mga estrukturang lupa. Sa loob ng maraming siglo, misteryo pa rin ang nangyari sa mga tao sa Cahokia. At ang mga tiyora ay umiikot lang sa mga sakunang politikal o pangkalikasan na walang matibay na ebidensya. Noong unang 220 na lutas ang misteryo sa pagsusuri sa Horseshoe Lake malapit sa sentro ng lungsod. Isang mahalagang bahagi na noon ay di napansin ng mga eksperto. Ang paghuhukay sa lawa upang maghanap ng ebidensya ng aktibidad ng tao ay nagpakita na ang Cahokia ay madalas na binabaha bago pa ito itatad, isang banta na pansamantalang humupa kaya't umunlad ang lungsod. Hindi inaasahan, bandang 1200 AD, bumalik ang matinding pagbaha. Ipinakita ng mga core ng sediment ang makapal na putik mula sa matinding pagbaha na sumira sa pananim at tahanan na nagpatakas sa hindi bababa sa 15,000 tao. Hindi man biglang bumagsak, unti-unting humina ang sibilisasyon dahil sa patuloy na pagbaha at mga problema, kaya't ang mga natira ay sumali sa ibang komunidad hanggang tuluyang nawala ang Cahokia sa kasaysayan. Bilang 13. Nagkaroon ng kawili-wiling buhay si Suehiro Kiyuchi, isang manunulat at mangangaso ng kometa na nakatuklas ng 4 na kometa. May kometang ipinangalan sa kanya. Mahirap makita ang mga ito sa langit dahil mas mahina ang liwanag nila kaysa bituin. Kaya si Kiyuchi ay kinilalang magaling na mangangaso ng mga kometa. Ngunit may mas kahangahangang nadala sa kanya sa masamang katanyagan. Isang misteryong napakakaiba na hanggang ngayon ay nalilito pa rin ang mga siyentipiko sa kanyang kwento. Nagsimula ang kwento niya noong 1977 nang 22 taong gulang siya at nagtatrabaho sa Japan Air Self-Defense Force. Bilang isang flight dispatcher, siya ang namamahala sa kontrol ng operasyon ng aeronautika, partikular para sa Hyakuchuri Air Base sa Omiyama, Ibaraki. Isang gabi sa trabaho, nakaramdam si Kiyuchi ng matinding sakit mula sa tiyan. Naalerto agad ang mga katrabaho niya at mabilis siyang dinana sa ospital, kung saan na-diagnose si Kiyuchi na may bara sa duodenum. Maaring magdulot ng kamatayan ang kondisyong ito na hindi matatakasan ng binata. Pagkatapos ng ilang minutong pagsubok siyang buhayin, idiniklara siyang patay. Iyon na yon. Hinubad ng mga doktor ang kanilang mga scrub suit at nagsimula na ang paghahanda para sa katawan. Pagkalipas ng 30 minuto, balik trabaho na ang mga staff ng ospital. Pagkatapos, may nangyaring di maipaliwanag. Nagising si Kuchi. Nabuhay siyang muli na parang galing lang sa malalim na pagkakatulog, pero hindi naman talaga ganon. Maraming doktor ang naroon nang siya ay pumanaw at ang kanilang mga pagsubok na buhayin siyang muli ay nauwi sa wala. Bagamat inisip ng marami na magkakaproblema sa kalusugan o utak si Kuchi dahil sa matagal na pagkawala, maayos naman siya maliban sa kakaibang karanasang naranasan niya habang nagpapahinga. Pagdating sa dilim, napansin ni Kuchi ang ilaw sa malayo. Ang ilaw ay naging lagusan na hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nahila roon. Pagpasok niya, napunta siya sa isang bagong tanawin, puno ng mga bulaklak at luntiang namumulaklak na damuhan. Sinabi ni Kuchi na lubos niyang nararamdaman ang kanyang katawan. Naglakad siyang nakayapak at naramdaman ang lupa at damo sa paa. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang ilog na may bangkang palutang-lutang dito. Sumakay siya at ginamit ang kanyang mga kamay para magsagwan, isang mahirap na gawain na nag-iwan sa kanya ng pagod pagdating niya sa kabilang pampang. Pagdating sa pampang, napansin ni Kuchi na may kasama siya. Nilapas siya ng 5 estranghero at isa ang nagtanong kung bakit siya naroon.
Dahil sa gulat, hindi siya nakasagot at hindi rin alam ang sagot. Inakay siya ng babae sa grupo sa bundok at doon niya nalaman kung sino ang mga estrangerong iyon. Sila pala ang kanyang yumaong pinsan at mga lolo at lola. Matapos ang revelasyong ito, may nakitang mukha si Kuchi si Bangkok na may sinabi ngunit di niya maalala. Maya-maya, nagising si Kuchi sa ospital. Pakiramdam niya ay huminto ang paghinga at tibok ng puso niya, ngunit di pa siya tuluyang nakabalik sa katawan. Ang kanyang pamilya na pinalilibutan siya ng mga pisinging basa ng luha ay hindi makarinig ng kahit anong sinasabi niya. Sinundan ni Kuchi ang ina palabas ng kwarto at narinig nitong sinabi sa mga kapatid niyang babae na pumanaw na siya. Nang muling nabuhay si Kuchi at nagulat ang pamilya niya, naalala niya ang pag-uusap ng ina at dalawang kapatid niya. Lahat sila ay napanganga sa pahayag na ito. Pagkatapos nito, nagsimulang maalala ni Kuchi ang iba pang mga pangyayari na kanyang naranasan. Sa isa niyang karanasan, naglakbay siya pabalik ng libu-libong taon sa panahon ng dakilang baha. Nalaman niya na ang tubig ay galing sa kometang dumapit sa daigdig. Hinila ng grabidar ang yelo mula sa kometa patungo sa atmosfera ng daigdig. Nagdulot ng malakas na ulan at bigla ang pagtaas ng dagat ng 2,000 metro. Ayon sa kwento, naranasan ni Kuchi ang paglikha ng mundo. Sabi niya, bumalik siya sa simula ng nakaraan. Dahil sa karanasang ito, napaisip siya sa paniniwala niya sa Big Bang at iminungkahi na may mas mataas na universal na isipan kung saan ang sansinukob ay isang malaking kamalayan. Nahulaan ng binata ang ilang bahagi ng ginaharap at sinabi niyang sa dekada 80, matutuklasan ng tao ang ebidensya ng sinaunang maunlad na sibilisasyon. Sa pagitan ng 2024 at 2027, matatagpuan ang mga dambuhalang kalansay sa Timog Amerika. Lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap sa loob lamang ng 30 hanggang 40 minutong panahon na nag-iwan kay Kuchi at sa buong mundo ng maraming tanong na walang kasagutan. Naguluhan ang mga doktor at siyentipiko sa kanyang muling pagkabuhay at sa mga kwentong ibinahagi niya pagbalik. Bilang 12. Nasa Atlas Mountains in Morocco ang nayon ng Oram na taglay ang likas na ganda at mayamang kasaysayan ng kultura. Ang mga bundok, maganda at tahimik, ay maaari ring maging mapanganib at mabagsik, ngunit dito mismo nanirahan ang mga Berber sa loob ng maraming siglo. Tinatawag nila itong Idren Jeren, ibig sabihin ay bundok ng mga bundok. Isang akmang pangalan para sa malawak na anyong lupa na umaabot ng libu-libong kilometro at nagtatapos sa tila di mapasok na harang na nakikita natin ngayon. Ngunit hindi ang mga bundok ang pinagkakaguluhan ng komunidad ng arkeolohiya sa loob ng mahigit 130 taon. Ito ang walang pinagmumula na tumpok ng mga bato na siyang naging pundasyon ng mismong nayon ng Ararat. 13,000 talampakan ang taas mula sa antas ng dagat, mapanganib na nakabitin ng bayan sa malaking tumpok sa gilid ng matarik na bangin. Sinusubok ang kapalaran sa ibabaw ng pangunahing tectonic fault. Sa loob ng mga dekada, namangha ang mga eksperto sa dambuhalang tumpok ng bato, iniisip kung paano ito napunta ron. Mga teorya lamang ang naibibigay kapalit ng mga sagot, tulad ng idea na ang paggalaw ng isang glacier ang nagdala ng mga bato roon. Noong 2014, natuklasan ng mga siyentipiko na ang pag-ipon ng mga bato ay dahil sa lindol na nangyari. 4,500 taon na ang nakalipas. Sa pagtukoy ng edad at pagsusuri, napatunayang bahagyang tama ang teoryang iyon. Maaring may glacier noon na nagdulot ng pagguho sa mukha ng bangin at naging dahilan upang ito ay maging marupok at madaling gumuho. Pagkalipas ng 7,000 taon, nayon ay hindi na matatag at madaling gumuho, natuklasan ng mga mananaliksik na isang lindol ang yumanig sa mga bundok na naging sanhi ng isang napakalaking pagguho ng bato. Gumulong ang mga guho pababa ng bundok, nagsalansan at pumuo ng sariling bunto. Ang malaking tectonic fault malapit dito ay dagdag ebidensya na sumusuporta sa ideyang ito. Nagsanib puwersa si geomorphologist Philip Hughes at mga kasama para lutasin ang matagal ng misteryo. Sa pagtukoy ng edad ng mga bato, natuklasan nila ang isotope na beryllium-10 na nabubuo kapag tinatamaan ng cosmic rays ang quartz sa mga batong nasa ibabaw.
Ang antas ng isotope ay tumutukoy kung kailan na-expose ang mga bato sa hangin at kung kailan nabuo ang deposito. Ang pagtukoy sa kanilang edad ay tumulong sa mga mananaliksik na matunton ang mga talaan, matukoy ang mga natural na sakuna at matuklasan ang lindol na nangyari. 4,500 taon na ang nakalipas. Ang mapanirang pagguho ng yelo at hindi na misteryosong bunton ng bato ay naging perpektong lugar para sa isang nayon. Ngunit bukod sa dating misteryosong elemento, mas marami pang hiwaga sa Ararat kung saan may naitalang ilang mahiwagang karamdaman sa mga bumisita roon. May nagsasabi pang isinumpa ang lupang iyon. Bilang 11. Ano ang tunay na bumagsak sa Virginia, Brazil? Ito ang tanong na naging usap-usapan noong 1996 kasabay ng insidente sa Virginia, tinaguriang Roswell ng Brazil, na nagdulot ng pag-aalala at paghahanap ng sagot sa komunidad na hindi nila nahanap. Ang lungsod sa Minas Gerais, timog silangang Brazil, na may 100,000 katao at malaking bahagi sa kanila ang nagsimulang maglahad ng mga kakaibang pahayag na nagbunga ng malawakang pagbabalita sa media at masusing investigasyon. Nagsimula ang lahat noong 13 ng Enero, 1994, anim nang si Carlos de Souza ay patulo sa Minas Gerais mula sa Sao Paulo. Balak niyang makipagkita sa mga kaibigan at magpalipad ng eroplano. Ngunit sa biyahe, si Carlos ay nakasaksi ng kakaibang pangyayari. May nakita siyang kakaibang bagay na hugis tabako na papalapit sa kanya. Hindi niya alam kung ano iyon, pero mukhang malala ang sira sa likod nito. Para sa kanya, parang pinaputukan ito. Ang bagay ay 300 metro ang taas mula sa lupa at mabilis pumababa. Bago pa ito makarating sa highway, pinanood ni Carlos habang bigla itong pumihit ng buong ikot. Lumipad sa kabaligtarang direksyon, dumaustos sandali at pagkatapos ay bumagsak ng diretsyo sa lupa. Huminto si Carlos sa kalsada at pinuntahan ang lugar ng pagbagsak ng UFO. Nakita niyang bumagsak ito sa tabi ng puting bahay. May tumagas na chemical dito na sinunog ang damo sa 40 metrong lawak. Ang nakita niya ay kasing laki ng school bus at ngayon may mga debris sa paligid habang nakabaon ito sa lupa. Nakamoy si Carlos ng ammonia at nakakita ng kakaibang mga pirasong parang foil na kusang bumabalik sa dating anyo. Dumating ang militar at pinaalis siya. Pagkalipas ng 1 linggo, may estudyanteng nakakita ng nilalang sa gymnasium kaya agad binarikadahan ng militar ang lugar. Nang hapong iyon, 3 babae ang nagsabing nakakita sila ng kakaibang nilalang na naglalakad sa 2 paa. Nasa maliit na bahagi ng abandonadong lupa sa lungsod ito. 5 talampakan ang taas nito at malaki ang ulo. Sabi nila, ito ay payat at kayumanggi ang mamantikang balat. Nagtapos ang araw na may ilang misteryosong obserbasyon ng extraterrestrial at isang ulat ng UFO. Ang nakakabahalang karanasan ay nananatiling misteryo at patuloy na nagpapakaba sa mga nakakarinig. Numero 10. Kasama sa 7 pinaka-misteryosong archaeological na tuklas sa mundo, ang Ebanghelyo ng mga Kapalaran ni Maria, isang artipaktong dating akmang-akma sa listahan. Ang aklat ay hindi bababa sa 1500 taon na ang tanda at naglalaman ng isang ebanghelyo na hindi maintindihan. Maraming sumubok lutasin ang kodigo ng sinaunang manuskritong ito, ngunit nabigo silang lahat. Ang aklat ay isinulat sa misteryosong wikang Koptiko ng Ehipto, gamit ang alpabetong Griego. Mula ng matuklasan, pinaniniwala ang tulad ng ibang ebanghelyo, inilalarawan nito ang kapanganakan, buhay at kamatayan ng nag-iisang anak na lalaki ni Maria. Palagay lang ito dahil hindi maintindihan ang wikang ginamit sa pag-encode ng mga lihim. Kalaunan, ang ebanghelyo ng mga Kapalaran ni Maria ay nawala sa publiko, ngunit nanatili sa isipan ng ilang historiador. Namangha ang mga historiador sa maliit na aklat at sinimulang tuklasin ang mga lihim nitong nilalaman. Noong Pebrero ng 2015, nagbunga rin sa wakas ang kanilang pagsusumikap at ang pamagat na dati hindi kilalang ebanghelyo ay nadesipra na ang namayani sa mga balita online. Nalaman nilang natatangi ang ebanghelyo ng mga Kapalaran ni Maria kumpara sa ibang manuskrito.
Noong una, inisip ng mga mananaliksik na ang salitang koptiko para sa ebanghelyo ay talambuhay lang. Ngunit nagpatuloy sila sa pagsusuri at nagulat na iwan ng tanong na di nila masagot. Tungkol ba sa mga ipinagbabawal na orakulo ang ebanghelyo ng mga kapalaran ni Maria? Nailigaw ng pambungad na talata ang mambabasa. Nakasulat dito, inuulit ko, ang ebanghelyo ng mga kapalaran ni Maria, ina ng Panginoong Hesukristo na dinalhan ni Gabriel, Arkanghel, ng magandang balita. Ang taos pusong nagpapatuloy ay makakamtan ang hinahanap. Huwag ka lang magdadalawang isip. Habang hinihimay nila ang sinaw ng wika, napansin nilang ang ebanghelyo ay higit pa sa kwento ng buhay. Ito ay parang mahiwagang bola, tagapagsabi ng hinaharap at tumutulong sa paglutas ng problema ng tao. Kinikilala na bilang aklat ng orakulo, natuklasan sa kanilang pagsisikap ang 37 tanong at sagot na kakaunti lang ang pagbanggit kay Jesus. Madalas gamitin ang teksto tila para sa panghuhula. Ang isang tao na naghahanap ng sagot sa isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay maaring lumapit sa individual na nagmamay-ari ng mismong manuskritong ito. Ibubulalas ang tanong ngayon at sa pamamagitan ng isang random na proseso ng pagpili ay manalaman ang solusyon sa problema. Ang may-ari ng aklat ang magsisilbing manghuhula na magpapaliwanag ng mga nakasulat na orakulo at magtuturo kung paano dapat tumugon ang taong may kinakaharap na suliranin. Malabo ang pagkakasulat ng 37 talata, kaya bukas ito sa iba't ibang interpretasyon. Halimbawa, ang ika-34 na orakulo ay nagsasabing, magpatuloy ka agad, ito ay mula sa Diyos. Tingnan mo, maraming araw ka ng labis na nagdurusa, ngunit hindi mo ito dapat aladahanin dahil narating mo na ang daungan ng tagumpay. Namamayani sa teksto ang mga senaryo ng kahirapan, karahasan, pagdurusa at paminsan-minsang banta. Maraming aklat ng kapalaran ang ginawa para hulaan ang hinaharap, ngunit natatangi ang manuskritong ito dahil sa salitang ebanghelyo. Wala pang natagpuan ang grupo na ibang aklat ng kapalaran sa mga archive na tinukoy bilang ebanghelyo. Numero 9. Noong 2011, ang pagyusbong ng dumaraming tao. Crisis, ang pagsisimula ng pandemya, ang namayani sa mga balita. Sa Mexico, iba rin ang kanilang kinatatakutan. May isang nakakatakot na nilalang na gumagala sa kalsada, nagtatago sa anino at nananakot sa mga tao. Ang mga taga-Coida sa Chiapas ay hindi makatulog, laging sumisilip sa bintana at naninginig sa bawat ingay. Sobrang takot ng bayan na lumabas ng kanilang mga bahay kapag madilim na. Naniniwala silang may kung sino o kung anong nakukubli sa mga anino at naghihintay umatake. Ang lalong nagpapakilabot sa misteryosong sitwasyong ito ay ang paniniwala ng mga tao na ang nagmamasid ay hindi tao, kundi isang nilalang na may sobrenatural na pinagmulan. Nagsimimulang dumagsa ang mga ulat mula sa iba't ibang tao sa istasyon ng pulisya at napilitan ang mga opisyal na maglabas ng babala sa publiko na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Batay sa paglalarawan, ang nilalang ay 6.5 talampakan ang taas. May hindi kanais-nais na amoy, di tinatablan ng bala at kayang tumalon ng 9 na talampakan. Ang mga ulat ay naglalarawan ng isang aswang lobo sa Coida. Sa gabi, naririnig ng mga residente ang alulong niya at may ilan pang direktang nakatagpo kaya natakot sila. May nakakakita sa itim na nilalang na naglalakad sa bubong at kadapit na bahay. Pinanood nila ito ng takot mula sa bintana, bahagyang tago at umasang di mapansin ng halimaw. Lumabas na ang pisikal na ebidensya ng nilalang. Nagkaroon ito ng enyo ng mahahabang bakas ng paa at mga hindi maipaliwanag na gas-gas na malalim ang pagkakabaon sa matigas na lupa. Tutuuran na may gumagalang aswang lobo sa kalsada, kaya sa gabi maririnig ang putok ng baret. May ilang residenteng lumalaban sa nilala habang lumalala ang takot sa komunidad. Pati ang pastor ng lokal na simbahan ay nag-utos na maglagay ng kandila sa labas ng bahay para magdala ng kapayapaan at itaboy ang mahiwagang nilalang nila.
Iniimbestigahan ng pulisya ang dumadaming ulat ng taong lobo sa Aguaje ni Coida, kung saan nakita nila ang mga bakas ng paa na 10 talampakan pagitan at mas malaki sa tao. Nang malaman ang panganib, agad nag-imbestiga ang pulis. Noong Abril, 2023 pulis sa Barrio Nuevo ang tumugon sa ulat ng alulong at pagpapakita ng aswang. Nakita nila ang nilala na tumalon sa 6 na talampakang bakod at naglakad sa bubong, pinatotohanan ang ulat ng mamamayan. Ang kakulangan ng mga recording at larawan ng koto na aswang ay nagdulot ng pagdududa. Dahil walang litrato o pisikal na ebidensya, misteryo pa rin ang pag-iral ng aswang. Agad lumitaw ang lokal na paliwanag gaya ng jaguar, ocelot, paniki at kuwago, at may ilan ding nagsabing nalito lang ang mga nakasaksi sa dilim. Ang aswang ng Chiapas ay mananatiling misteryo magpakailanman. Isa ba itong sama-samang hysteria, isang lokal na hayop, o may mas masama pa, isang nilalang mula sa alamat at takot? Numero 8. Maaring may kasaysayang dahilan ang pagkahumaling sa mga dambuhalang maelap na unggoy gaya ni Bigfoot at Yeti. Bago dumating ang Homo sapiens sa Asya, umiral na ang pinakamalaking kilalang primate, ang Gigantopithecus. Ang mga napatay na unggoy na ito na may taas na 60 talampakan at bigat na 400 at 40 hanggang 1,100 libra ay gumala sa Timog China noong Pleistocene at maaring umabot sa Vietnam at Thailand. Maaring kasabay nilang namuhay ang Homo erectus hanggang 100,000 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi pa ito tiyak dahil hindi malinaw ang mga labi ng kalansay. Nalutas noong 2024 ang misteryo ng kanilang pagkawala na hindi dahil sa pangangaso ng tao. Ayon sa mga mananaliksik, ang pagkawala ng espesye mga 100,000 taon na ang nakalipas ay dulot ng kakulangan nila sa pagbagay. Lumabas sa pag-aaral ng sinaw ng klima at fossil na sobrang laki at espesyalisado sa pagkain ang Gigantopithecus, kaya hindi ito nakaligtas sa pagbabago ng klima. Nangyari ito 700,000 hanggang 600,000 taon na ang nakalipas, nang matuyo ang rehiyon at naging damuhan na may padumpong ang dating makakapal na kagubatan. Naging kakaunti na ang paborito nilang prutas na kinakain. Pinapakita ng sira nilang ngipin na napilitan silang kumain ng hindi masustansyang balat ng kahoy at tuyong sanga dahil sa pangangailangan. Hindi tulad ng mas maliliit na primate na nakaangkop sa pamamagitan ng pag-aakyat sa mga tuktok ng puno para sa bagong mapagkukunan ng pagkain. Ang napakalaking laki at mabagal na kilos ng Gigantopithecus ang pumigil sa kanila na makiangkop, na sa huli ay nagdulot ng kanilang pagkalipod. Pito. Si Paul Harley ay pamilyadong tao. May asawa siya, 3 anak at apo. Noong 2014, nagtatrabaho siya bilang welder sa Network Rail at tuwutustos sa pamilya. Sa mga nagdaang taon, ano ay 53 taong gulang, ay ilang beses nang nawala. Sinasabing siya ay dumaranas ng mga problema sa kalusugan ng isip, dahilan upang siya ay bigla na lang umalis. Ngunit palagi naman siyang agad natatagpuan at tinutulungan ng kanyang pamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Isang linggo, tuluyang nagbago ang buhay ng pamilya Harley magpakailanman. Noong ika-28 ng Setyembre, 2014, umalis si Paul mula sa kanilang bahay sa Whiteford Avenue sa Dumbarton. Ngayon, may kakaiba. Nagdesisyon ang lalaki na hindi dalhin ang cellphone, bank card o susi ng bahay di tulad ng dati. Nang malaman ng pamilya na hindi na siya babalik, inireport nila sa pulisya na nawawala si Paul. Naimbestigahan, pero ang nawawalang lalaki ay adulto ring kusang umalis. Wala masyadong magagawa para mahanap ang isang tao na ayaw namang matagpuan. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nawalan ng pag-asa na mahanap si Paul. Kahit ganun, desperado pa rin silang malaman kung ano ang nangyari. Naniniwala ang mga anak na hinding-hindi sila iiwan ng kanilang ama, kaya ginawa nila ang lahat ng makakaya upang matuklasan ang misteryo. Ginamit nila ang mga pribadong investigador, tumawag ng tulong sa publiko, at kumonsulta pa sa mga psychic sa kanilang paghahanap ng sagot. Hindi naniniwala ang pamilya sa mga psychic, ngunit matibay ang kanilang desisyon na gamitin ang lahat ng posibleng paraan na meron sila. May ilang clairvoyant na nagsabing siya ay wala na, at ang iba naman ay nagsabing nasa tubig siya. Walang nakakaalam sa kinaroroonan o nangyari sa kanya.
Tinawag ng mga anak niyang bangungot ang paghahanap at labis silang nasaktan dahil walang bagong impormasyon. Lumipas ang mga buwan at naging taon at kadaunan ay tuluyan nang nawala ang huling piraso ng pag-asa. Nawawala si Paul Harley at ayaw magpahanap. Lumipas ang mga taon na walang bagong impormasyon, walang namataan at walang bangkay. Pagkatapos, may kakaibang nangyari. Noong 2021, may kumalat na larawan na nagmula sa Glasgow. Ang larawan ay ng isang lalaki na nakasuot ng makakapal na damit, nakaupo sa niebe habang umuulan ng niebe sa paligid niya. Kahit di nila makita ang mukha niya, nabuhay muli ang pag-asa ng pamilya ni Paul. Noong 2018, nag-alok ng tirahan ang isang charity sa Glasgow sa isang lalaking palaboy. Ang litrato niya, na kalauna ay kumalat, ay pinaniniwalaang kay Paul Harley na nawawala mula pa noong 2014. Nagpunta ang pamilya niya sa Glasgow pero nalaman nilang lumana ang larawan. Bagamat may sightings, ayon sa isang campaigner, ayaw matagpuan ang lalaki sa larawan at hindi rin niya makumpirma kung si Paul yon. Nawala si Paul ilang araw bago ang paglipad, kaya lalong naging misteryoso ang kanyang pagkawala. Numero 6. Ang El Niño at La Niña ay mga pattern ng klima na nangyayari lamang sa Karagatan Pasipiko pero nakaapekto sa panahon sa buong mundo. Sa normal na kondisyon ng Karagatang Pasipiko, umiihip pa kanluran ang mga trade winds sa Ecuador. Uminit ang tubig sa Timog Amerika bago ito lumipat papuntang Asya. Ang upswelling ay nagdadala ng malamig na tubig mula sa ilalim ng dagat papunta sa ibabaw para mapalitan ang mainit na tubig. Ang El Niño at La Niña ay magkasalungat, dalawang pattern ng klima na lumilihis sa karaniwan. Ang mga yugto ng alinman sa kanila ay maaring tumagal mula 9 hanggang 12 buwan sa bawat pagkakataon at nangyayari tuwing 2 hanggang 7 taon. Ang parehong mga siklo ay kilalang nagdudulot ng mga wildfire, nakakaapekto sa panahon at may epekto sa mga ekosistema bilang isang buo. Mas madalas mangyari ang El Niño na kinikilala sa paghina ng trade wind. Ang mainit na tubig ay bumabalik sa kanlurang baybayin ng Amerika. Ang terminong ito ay Espanyol para sa maliit na batang lalaki at unang lumitaw noong 1600. Malaki ang epekto ng pangyayaring ito sa panahon, nagdudulot ng tagtuyot sa ilang lugar at pagbaha sa iba. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsusuri, marami nang natutunan ang mga mananaliksik at siyentipiko tungkol sa mga pattern ng klima na noon ay tila kakaiba at di maipaliwanag. Alam na natin halos lahat tungkol dito, kaya saan nanggagaling ang misteryo? Naging labis ang kumpiyansa ng mga mananaliksik sa kanilang palagay at pahayag tungkol sa El Niño. Sabi ng mga siyentipikong modelo, ang pag-ugoy ng mundo sa kalawakan ang dahilan ng mga di inaasahang pangyayaring ito. Sinabi na ang pagbabago ng radyasyon mula sa araw ay nakakaapekto sa tindi ng mga pangyayaring ito. Ipinapakita ng mga modelo na mas mahina ang mga nagdaang pangyayari kaysa sa kasalukuyan. Kamakailan, hinamon ang ideyang ito at may lumitaw na di inaasahang elemento na gumulo sa kwento. Mga kabibe, akala ng mga mananaliksik ay tama ang kanilang tala sa mga nagdaang paglitaw ng El Niño, pero isang taguan ng kabibe ang nagpakita ng kabaliktaran. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa malaking tumpok ng mga kabibeng itinapon ng mga katutubong tao sa lugar na ngayon ay tinatawag na makabagong Peru, lumitaw ang masusing ebidensya, isang uri ng talaan ng klima. Sinuri ng mga siyentipiko ang ratio ng oxygen sa kabibe, ngunit may natuklasan silang nakakabahala. Hindi ito tumugma sa mga pattern na hinulaan ng mga modelong ginagamit ng komunidad bilang batayan ng kanilang mga palagay. Ipinakita ng pagsusuri sa mga kabibe na mali ang buong modelo at ang mga sumunod na konklusyon. Mukhang walang kinalaman ang El Niño sa solar input at sa halip natuklasan ng mga mananaliksik na labis na minamaliit ang dami ng yelo at tubig na bumubuhos mula sa natutunaw ng mga glacier. Hindi lang sila nagkamali tungkol sa sanhi ng pangyayari, kundi mali rin ang mga siyentipiko tungkol sa kung gaano nakatagal nangyayari ang El Niño. Ang kabibe rin ang sumagot dito.
Lumabas na ang ganitong aktibidad ay naroroon na sa karagatang Pasipiko 10,000 taon na ang nakalipas at madalas at malakas ito noong unang bahagi ng panahong Holocene. Bilang 5. Noong 2007, namayani ang isang misteryong balita sa internasyonal kung saan nanguna ang Channel Islands. Noong ika-23 ng Abril, si Ray Boyer, isang piloto mula sa Channel Islands ng United Kingdom, ay sumakay sa Trilander. Papalipad siya mula Southampton papuntang Alderney, ang pinakahilagang bahagi ng isla. Habang lumilipad ang Flight GR 544 noong hapon na iyon, tila maayos naman ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang kapanatagan nang may nakita si Ray at 5 sa mga pasahero na di maipaliwanag. Nang mamataan nila ito ay 3 pamilya na lang mula sa isla at 4,000 tanampakan ang taas. Nakabitin sa ere, mga 40 milya kanluran ng Alderney, may kakaibang hugis na sasakyan. Mahaba, manipis, matalim, at namumukod-tangi ang matingkad na dilaw nito sa asul ng karagatan. Nakahinto sa ang kakaibang sasakyan na nasa taas na 2,000 talampakan. Noong una, akala ni Ray na mas malapit ito sa kanyang eroplano, mga 10 milya lang. Nang matukoy niya kung gaano ito kalayo, lumitaw ang tunay na laki ng bagay at napakalaki nito. Ayon kay Ray at sa kanyang mga pasahero, mas malaki pa ito kaysa sa isang 737 at tinatayang may 1 milya ang lapad. Ngunit may iba pang nakita sina Ray at mga pasahero niya. Habang lumilipad sila sa tabi ng kakaibang sasakyan, may iba pa silang napansin. Habang papalapit sa Alderney, napansin nilang may isa pang bagay na katulad ng una malapit doon. Sa pagkakataong ito, lumutang ito sa ibabaw ng Guernsey, ngunit nanatiling nakikita lamang ito ng 9 na minuto. Nabahala si Ray sa nakita kaya nakipag-ugnayan siya sa air traffic control ng paliparan ng Jersey. Nakakagulat, hindi mang si Ray ang tumawag tungkol sa 1 o 2 misteryosong sasakyang pangimpapawid. Si Patrick Patterson, isa ring piloto sa kabaliktaran direksyon, ay nakakita rin ng ganon. Ang piloto ay mula Blue Islands papuntang Jersey sa parehong oras. Habang dumadaan siya sa Sark, nalampasan niya ang kakaibang bagay na lumulutang sa kanyang kaliwa. Sinabi niyang manipis, dilaw at parang compact disc ang sasakyan. Nasa eksaktong parehong lugar din ito kung saan nakita ito ni Ray, ibang sandali lang ang nakalipas. Mas naging kakaiba ang kwento nang mag-ulat ang mga tao sa lupa ng parehong bagay. Iniulat ng BBC Radio ng Guernsey na may 2 taga-Sark na nakakita ng 2 maliwanag na dilaw na bagay sa langit. Sinubaybayan ng air traffic control ang mga ito sa radar ng 55 minuto bago nawala. Matapos ang 1 taon ng investigasyon, lumabas sa ulat noong 2008 na walang militar o eksperimento sa lugar. At hindi rin alam ng air traffic control ng Channel Islands ang tungkol dito. Hindi matukoy ng eksperto ang mga iyon, kaya nagbigay sila ng posibleng paliwanag gaya ng sundogs o refleksyon. Sa huli, hindi pa rin maipaliwanag ang mga UFO sa English Channel. Bilang 4, ang Tibetan Plateau, isa sa pinakamataas na tinitirhang lugar sa mundo, ay naging tahanan ng mga sinaunang hindi kilalang sibilisasyon sa silangang bahagi nito. Umunlad ang Neolithic na grupo sa magagaspang na kabundukan hanggang sa biglang nagkaroon ng malawakang pagrikas noong 2000 BC, kasabay ng misteryosong pagkawala ng kanilang pangunahing pananim na miho. Ang pagbagsak ng rehiyong ito ay matagal nang naging palaisipan sa mga arkeologo sa loob ng libu-libong taon. Sa maraming siglo, miho, mula hilagang China ang pinagkukunan ng pagkain ng unang nanirahan dito at ng kanilang alagang hayop. Pagkalipas ng 4,000 taon, biglang nawala ang pananim at kasabay nitong naglaho ang sibilisasyon. Matapos ang 300 taon, matagumpay na nagtanim ng trigo at sibada ang bagong nanirahan. Kaya nagtaka ang mga historiador kung bakit nabigo ang isang pananim samantalang nagtagumpay ang iba. Ang misteryo ng Tibetan millet ay tuluyang nalutas noong 2015 ng isang pangkat ng mga arkeologo na pinamunuan ni Jade Guedes. Natuklasan gamit ang bagong teknolohiya at ebidensya na ang pagbabago ng klima ang naging dahilan. Hindi lang ito issue ng makabagong panahon.
Umunlad ang Millet nung mainit na Holocene climatic optimum. Ngunit noong 2000 BC, naging imposible ang pagtatanim nito dahil sa biglaang pagvamig ng klima ayon sa proceedings ng National Academy of Sciences. Dahil nawala ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, napilitan ang mga orihinal na naninirahan na lisanin ang talampas. Nalaman ng grupo ni Geta na mas naging pangunahing pagkain ng mga Tibetan ang trigo at cebada dahil kayanin ang mabuhay sa malamig na klima kaya napalitan nila ang millet. Nakakatawang isipin, maaring paboran ng makabagong global warming ang millet ngayon dahil ang Tibetan Plateau ay isa na sa pinakamabilis uminat na mga riyon na posibleng magbigay daan para muling lumitaw ang mga nakalimutang butil. Pangatlo, nagsisimula ang kakaibang kwento ng mga Tasaday sa isla ng Mindanao sa liblib na lalawigan ng Timog Cotabato. Noong 1971 unang lumitaw ang pangalang Tasaday, kahit na sinasabing natuklasan na sila ilang taon bago iyon. Noong taon na iyon, dinava ni Default, isang lokal na manganggaso na nanggangaso noon sa kagubatan ng Timog Cotabato, ang kakaibang balita kay Manuel Elizalde. Si Elizalde, pinuno ng Panam na ahensya para sa proteksyon ng kultural na minorya sa Pilipinas, ay naguluhan ngunit nainganyo sa impormasyong dinala ni Default. Sinabi niya sa opisya na ilang taon na ang nakalipas, may nakita siyang misteryosong grupong namumuhay sa primitibong paraan habang nangangaso. Pagkatapos makipag-ugnayan, si Difa lang ang naging tanging ugnayan nila sa mundong nasa labas. Lumago agad ang interes, kaya ipinatawag ni Elizalde ang pagpupulong sa lipunang ito na halos walang ugnayan sa labas, sabik malaman ang kanilang pinagmulan at kultura. Kaya ginawa nga iyon ni Defao at noong ika-7 ng Hunyo, formal na ipinakilala ang opisyal sa mga Tasaday. Ayon sa ulat, binubuo ang grupo ng 27 katao mula sa 6 na matatag na pamilya. Nakatira sila sa mga kuweba sa kagubatan ng Mindanao at namumuhay bilang mga ngalab. Katulad ng panahon ng bato ang kanilang teknolohiya, kaya inisip ni Elizalde na sila ang huling nabubuhay mula sa panahong iyon at hindi naabot ng modernong panahon. Anumang mga kasangkapan na meron sila ay gawa sa kahoy at bato. Wala silang agrikultura, kakayahan sa pangangaso o sandata para sa digmaan. Matapos ang pagpupulo, inilathala ni Elizalde ang natuklasan niya. Isang misteryosong grupong mapayapa na walang salita o paraan para sa digmaan o armas. Wala silang galit at namuhay silang hindi naapektuhan ng labas na mundo. Noong taon na iyon, natabunan ng digmaang Vietnam ang pagkakatuklas sa mga Tasaday. Larawan ng karahasan at headline ng bagong nasawi ang bumalot sa mga diaryo. Para sa National Geographic, ito ang pangunahing balita sa kanilang headlines. Lumabas ang 32 pahinang cover story sa National Geographic magazine at dokumentaryo pagkalipas ng 1 taon. Tinalakay nito ang Tasaday, ang kanilang pagkikita at primitibong kultura. Dahil nalaman na ng publiko ang impormasyon, wala nang hahayaang mapag-isa ang lipunang iyon ng panahon ng bato. Ayon sa balita, sina Charles Lindbergh at Gina Lalolo Brigida ay nagtungo sa kagubatan para makita ang mahiwagang grupo. Namayani rin sa gubat ang mga fotograpo at mamamahayag, nag-uulat, kumukuha ng litrato at nakakaistorbo sa kapaligiran. Pagkatapos ay dumating ang 11 antropologo na wala ni isa sa kanila ang tumagal ng higit sa 6 na linggo sa bawat pagkakataon. Kontrolado ni Elizalde ang pagpasok para maprotektahan ang natuklasan at kumita dito. Pagkatapos, biglang naglaho ang mga Tasaday kasimbiles ng kanilang pagdating. Noong 1976, ipinagbawal ang lahat ng pagbisita sa mga tao sa kagubatan. Ipinatupad ito ni Pangulong Marcos. Sa susunod na 10 taon, mawawala ang balita tungkol sa Tasaday. Karamihan sa mga tao ay nagsimulang makalimot sa mga kakaibang kwentong narinig nila at unti-unting nawala sa isipan ang konsepto ng isang lipunang mula pa sa panahon ng bato. Noong 1986 dahil sa People Power Revolution at pagpapatalsik ng Pangulo, nabigyan ulit ng pagkakataon na makadapit sa tribong Tasaday. Natuklasan ng mga antropologo na wala na ang tribo at ang mga miyembro ay namumuhay na sa mga lokal, kaya idineklarang panlilinlang ang Tasaday.
Ang Amerikanong linguista na si Lawrence Reed ay 10 buwan na namuhay kasama ang mga Taasaday at natukwasan niyang tunay silang hiwalay, may kakaibang pagsasaka at natatanging dialekto. Ipinanukala niya na nahiwalay sila ng hindi bababa sa 100 at 50 taon, hindi 1,000 at may kaugnayan ang kanilang wika sa Manobo. Bumalik si Elizalde matapos tumakas at tinulungan ang mga Taasaday manalo laban sa mga propesor na nagsabing panlilinlang sila, kaya nanatiling misteryo ang katotohanan tungkol sa tribo. Pangalawa, bumukas ang kurtina noong dekada 1930 at 30 kasabay ng tumitinding tensyon at nagwaka sa teatrikal na pagtatanghal ng ating buhay. Bukhang liwewe ng ikalawang digmaang pandaigdig at umabot na sa sukdulan ang labanan ng Axis at Allied powers. Nag-ugat ito sa mapandulsol na desisyon ng Alemanya na nagdulot ng di maiiwas ang pagbagsak at mga di kailangang masaker. Noong 1939 sa ilalim ng diktadura, sinalakay ng Alemanya ang Poland na sinundan ng pinakamalupit na digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. 60 milyong pagkamatay, genocide, at ang unang paggamit ng mga sandatang nuclear sa kasaysayan. Dahil malinaw ang dahilan, kilala ang mga pangyayaring ito. Sila ang namayani sa kasaysayan at naging tabing sa mga di kilalang pangyayaring kasing sama rin. Sa mga nagdaang taon, natuklasan nating hindi lang inabuso, pinahirapan at pinatay ng mga sundalong Aleman ang kalaban, kundi nagnakaw din sila ng mahahalagang yaman, likhang sining at artipakto. Mahilig din silang magsunog ng libro. Kapag nagkaroon ng libreng oras ang mga sundalo, sumasali rin sila sa hindi masyadong naitatala na pagsira ng mga pamanang lugar at ari-arian. Ito ay ang hindi maikakailang paglilinis ng kultura, isang tatak ng mga totalitariang rehimen. Isa sa mga pangunahing ginawang guho ay ang bagong sementeryo ng mga Hudyo sa Königsberg. Ang sementeryo na huling hantungan ng mga Yumao ay matatagpuan sa Kaliningrad at 10 taon pa lamang na nag-ooperate, unang binuksan noong 1928. Dito matatagpuan ang isang napakagandang disenyo ng bulwagang libing na likha mismo ni Erich Mendelsohn. Sa kasamaang palad, napanood ng Aleman na arkitektong ito habang nilusob ng mga sundalo ang banal na lugar at winasak ang lahat. Sinalakay nila ito noong 1938, isang taon bago ang digmaan. Nagkawatak ang bulwagan at nasira ang mga libingan. At bumalik ang dalamhati. Sa kalaunan, unti-unting malilimutan ang pagkawasak ng sementeryo ng Königsberg at hindi na itala sa mga aklat ng kasaysayan. Sa loob ng ilang dekada, nanatili ang mga guho bilang paalala sa mga taga-Kaliningrad ng mga nakakagambalang pangyayari roon. Noong 2010, muling napansin ng publiko ang makasaysayang lugar na ito. Nagpasya ang mga Hudyo mula sa isang samahang pangkasaysayan sa Berlin na siyasatin ang lugar matapos matuklasan ang matagal nang hindi napapansin. Habang nililinis nila ang mga bato, dahon at alikabok, makakatuklas sila ng bagay na hindi nagalaw ng diktadura. Isang nag-iisang lapida ang natagpuan nilang nakatihaya. May nakasulat na pangalan sa likod. Jacob Klimowski. Ayon sa Historical Society, kilala nila ang pamilyang Hudyo na Klimowski, pero hanggang doon lang ang impormasyon. Walang natuklasang dagdag na palatandaan ang mga mananaliksik kung sino ang mahiwagang tao. Walang record tungkol sa kanya, kaya sa loob ng isang dekada, nanatiling tanong kung sino talaga siya. Ang mga historiador at mananaliksik na naghahanap ng mga pamilya ng nawawalang biktima ng digmaan ay nagpasya na huwag sumuko. Gusto rin nilang makuha ang mga sagot kahit na kailangan pang maghanap at magsiyasat ng ilang dekada. Ang mga pagsisikap na ito ay nagbunga rin kahit lumipas ang 10 taon. Natunto ng samahan ang ilan sa kanyang mga inapo na wala namang kaalam-alam na kabilang ang kanilang minuno sa mga kilalang tao noong panahong yon. Hindi pa nila alam na sa daan-daang inilibing, tanging ang kanyang libingan lang ang nanatiling buo. Kumpirmado ng mga mananaliksik gamit ang DNA matching at record na natagpuan nila ang tamang pamilya. Upang mas maunawaan ng lipunan si Jacob, ibinigay ng mga inapo ang mga dokumento at litrato na dati akala nilang nawala na siyang nagbunyag sa buhay ng dating hindi kilalang lalaki.
Sa huling bahagi ng 2020, nabuo ang lahat ng piraso ng palaisipan at nabunyag ang isang nakalimutang misteryo. Sa huli, nanirahan si Jacob sa Königsberg kasama ang asawa at 2 anak. Veterano siya ng ikadawang digmaan pandaigdig para sa Alemanya na ikinagulat ng mga historiador. Noong 1933, si Jacob ay 55 taong gulang at kinailangan ng agarang operasyon sa hindi malinaw na dahilan. Dahil sa mga umano'y komplikasyon, namatay siya din nagtagal pagkatapos at inilibing sa Königsberg New Jewish Cemetery. Noong 1939 nang magsimula ang digmaan, lumipat ng bansa ang kanyang pamilya. Nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga apo at apo sa tuhod sa iba't ibang bansa. Ngayon, nakatira sila sa Israel, Estados Unidos at Switzerland at hindi nila kilala ang kanilang lolo at mga ninuno. Isang lalaki, isang natatanging natirang lapida, isang misteryo, isang veterano, at isang patunay na hindi pa lahat ay nawala. Numero 1. Mga lobo sa dagat na parang Poseidon. Basahin ang headline ng isang artikulo sa diaryo noong 1967. Parang pambata ito dahil ang lobo ay kadalasang kaugnay ng mga payaso, perya at pagdiriwaw. Bakit sobrang pinapansin ng media ang dekorasyon sa kaarawan na napadpad sa dagat? Natuklasan ng mga lobo sa delikadong panahon na kahit ano ay maaring mapagkamalang sandata. Sa totoo lang, yun ang panahon ng Cold War. Noong ika-29 ng Hunyo nang may mapansing lumulutang sa tubig ng karagatang Atlantiko. Kahon ito kasing laki lang ng kahon ng tinapay. Nang matagpuan ito sa baybayin ng Florida malapit sa Hallandale, agad nagkaroon ng tensyon. Kumalat ang balita na mas tumibay ang ugnayang diplomatiko ng Unyong Soviet at Cuba na nagdulot ng mas malaking banta sa Estados Unidos. Nang makita ang kahon na palutang sa tubig, ipinadala ang United States Coast Guard para magsiyasat. Agad na nakumpirma ang kanilang hinala nang makita nilang may tatak ang kahon na ari-ariya ng USSR. Ngunit ayon sa address, nagmula ang bagay sa Institute of Mineral Resources ng Cuba. Dahil sa pag-iingat, iniyahon ang kahon mula sa tubig at sinimulan ang mas malalim na investigasyon sa opisina. Dahan-dahan at maingat na binuksan ang kahon at sa loob nito ay may isang bagay na talaga namang nakakagulat. Isang palaisipan ayon sa headline. May 7 dilaw na dubo sa kahon. Bawat isa may itim na rubber stopper. Agad itong napansin bilang kakaiba at posibleng may masamang ibig sabihin, ngunit marami pang tanong ang nilitaw. Nang suriin ng awtoridad ang kahon, nakita nila ang tala ng timbang. Ang kabuuang bigat ng pakete ay 50 kilo o humigit kumulang 110 libra. Pero nang tinimbang ito, umabot lang ito sa 13.6 kilo o 30 libra. Malaking bahagi ng bigat ang nawala. Saan napunta ang natira? Natukoy agad na ang kahon ay palutang-lutang sa tubig ng hanggang 8 linggo at di umano'y ipinadala mga sa Leningrad, Russia. Maaring nakatakas ang hangin ng lobo dahil matagal palutang-lutang ang kahon. Nagdulot ng misteryo ang mungkahi na minsang napuno ang mga lobo. Sa silid kung saan naroon ang kahon, nagtipon ang mga opisyal at may nabanggit na nakakabahalang idea. Paano kung may vasong gas ang mga lobo? Hindi malayo sa posibilidad ang mungkahing ito. Ang panahon ng Cold War ay marahas at anumang paraan ng matinding pagkawasak ay tiyak na susubukan ng sinumang kasali. Hindi na nakakagulat kung gagamitin ang biochemical warfare. Ang nakakakilabot na konsepto ay masusing sinuri at walang palatandaan ng lason o mga toxin na nakita sa mismong mga lobo at matagal na rin silang lumulutang. Walang mga baybaing lugar na nag-ulat ng sinyales ng pagkalason sa hangin pero maaring hindi napansin o napagkamalang sipon ang mga sintomas. Dahil walang matibay na ebidensya, inilagay ang 7 dilaw na lobo sa arkibo habang naghihintay ng higit pang ebidensyang makapagbibigay ng paliwanag. Samantala, mga 200 kilometro ang layo sa Marathon, natagpuan ang pangalawang kahon na kapareho ng una palutang-lutang. Bumalik ang takot. Tinawag ang mga siyentipiko para imbestigahan at nalaman nilang ang laman ng mga lobo sa unang kahon ay hangin lang
na lalo pang nagpalalim sa misteryo. Sa kabila ng investigasyon at panawagan ng impormasyon, walang lumabas na paliwanag, kaya nanatiling misteryo ang 7 dilaw na lobo ng Unyong Sobyet. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang video, pindutin ang like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod naming uploads. Ako si Top 5 Unknowns, magkita tayo sa susunod na video.